You're watching iBalita Online. I'm Arlene de la Cruz. Ngayon pong gabi pag-uusapan natin, ito pong paksa ng military adventurism. Bakit po natin ito tinatalakay ngayon? Nagkataon po, ngayon po ay anibersaryo ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at kagabi po, nakalaya ang isa po sa mga personalidad na nakilala natin dahil sa kanyang paglulansad po ng mga mararahas na hakbang noon sa mga nakalipas na administrasyon. Ang isang eksena po na hindi malilimutan sa mga nakalipas na taon o sa mga nakalipas na 10 taon o isang dekada ay yung tinatawag nating Oakwood Mutiny ng 2003. At isa pong pangalan ang nakilala dyan, yan po ay ang pangalan ni Antonio Trillanes IV. Sino nga bang mag-aakala na si Trillanes ay mahalal na senador? At sino nga bang mag-aakala na yung senador na yon na nakakulong, na halal, ngayon malaya na at sa mga susunod na araw maglilingkod na sa Senado? May ulat si Jelmy Miranda. Alas 9:25 kagabi, lumabas ng kanyang detention cell sa Campo Crame si Senador Antonio Trillanes IV sa bisa ng utos ni Judge Oscar Pimentel ng RTC Branch 148 ng Makati Regional Trial Court. Ang release ni Trillanes ay may kaakibat na kondisyon na siya ay mapasailalim sa direct custody ni Senate President Juan Ponce Enrile. Nangangahulugan ito na hanggat hindi nabibigyan ng formal na amnesty si Trillanes, may escort mula sa tanggapan ng Sergeant at Arms ng Senado. Si Trillanes ay isa sa mga founding officer ng Grupong Magdalo na naglunsad ng tinaguriang Oakwood Mutiny noong Hulyo ng taong 2003. Kami mga sundalong tumayo, manindigan at nagsabi lamang ng katotohanan. Na magkakaroon ng kabuluhan ang pagkamatay ng mga sundalo, civilian at damage to property. Handa namin sakripisyo ang sarili naming buhay. Tumakbo siyang senador noong Mayo ng taong 2007 elections at nanalo bilang senador, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataong makaupo sa Senado dahil sa kinakaharap nitong kaso. Bago nagtapos ang taong 2007, muli siyang nasangkot sa isa pang pagtatangka sa nagdaang administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay ang Manila Peninsula Siege. To announce that now is the time to investigate and prosecute the people responsible for the scandalous Hello Garci electoral cheating, the Jok Volante multi-million peso fertilizer scam. Pinasalamatan ni Trillanes si Pangulong Benigno Aquino at idineklara ang sarili na alyado o kakampi ng kasalukuyang administrasyon. Nitong May 2010 elections, hindi si Pangulong Aquino ang sinuportahan ni Trillanes, kundi si dating Senate President Manny Villar. Para sa iBalita Online, ako si Jelmy Miranda. Nagbabalik po ang iBalita Online. Ako po si Arlene de la Cruz. Pero sa pagkakataong ito, meron tayong mga kasama na once upon a time, ang tawag sa kanya ay young officer. Hindi, young pa rin naman, young at heart. Sabi nila pag ang rebelde raw ay nananatiling rebelde at heart, young pa rin. Colonel Ariel Corbin is with me. Magandang gabi po sa inyo, Colonel. Yeah, magandang gabi sa iyo, Arlene, at magandang gabi sa lahat ng tagapanood ng programa mo. Ang peg po natin dito, syempre po yung pagkakapalaya kay Senator Trillanes. Pero ang talagang papaksain natin is the topic of military adventurism. Kayo nagsimula niyan eh. Kayong mga idol nila Trillanes eh. Balikan lamang natin your time comparing to the time of Trillanes. Alam niyo nung nangyari yung sa amin, no? Yung Young Officers Union, nabuo yun nung ang mga nakakatanda sa amin na mga leaders, sabi nga namin, na-identify sila kung sino-sino na mga politiko. At ang young officers naman nung time na yun, pure yung intentions nila. So nagbuo kami ng YOU na medyo hindi naman nagdidistansya sa mga matatanda namin na senior officers, kundi para naman magbigay ng isang alternatibo na ito yung mga bata na opisyal na talagang pure yung kanilang intention at wala silang mga dala-dalang bagahe. The issues then were different as compared to the issues raised by the group of Magdalo in 2003. Well, there are issues na similar, no? Parallel. May mga commonalities, but of course, yung sa amin noon isa sa mga issue yung perceived na pagiging left-leaning nung dating na gobyerno nung panahon na yon. At in-address naman nila. Kaya nung na-address na yon, may ibang mga issues na lumabas ulit. At yun na. Nagtuloy-tuloy na. At kung ano yung kinalaban nung RAM nung araw, nung 1986, unti-unting bumabalik noon.
At yun nga yung palagi sinasabi namin na hanggat meron bad governance at may mga idealistic officer, hindi nawawala itong ganito na exercise. Ang grupo nyo, ang Revolusyonaryong Alyansang Makabansa, yun yung sinasabi nyong senior officers, nakatatanda. Yes. Marinig tayo, Yeah. pagalitan pa kayo. Ay, hindi naman. Alam naman nila yan. Anyway, kayo dumaan sa prosesong pangkapayapaan. You signed a peace agreement in 1995, di ba? Yes. And then by virtue of that peace agreement, ang katulad nyo ay bumalik sa serbisyo. Inakala nyo ba na may uusbong pang grupo na tulad ng Magdalo after all what you have been through? Hindi ko hindi namin ine-expect na may lalabas, may mag-emerge na bagong grupo. Although, yun nga, before na umalis ako papunta Australia, humingi sa amin ng audience si Buboy Macapagal, younger brother ni GMA. At humihingi siya sa amin ng advice dahil meron daw mga restive na junior officers. Did he mention or identify what group was that? No. Wala silang although ang sabi ko nga before matandaan ko pa na sabi ko kung yan yung totoo yung mga reports niyo, then you better shape up kasi yung group na mag-emerge niyan mas radical yan doon sa amin kasi they have learned their lessons from us. And true enough, noong 2003 nga, nagkaroon ng pag-aalsa. Pero nung binanggit nyo yon, yung payo na yan, yung at least assessment, hindi ibig sabihin na meron kayong nalalaman na namumuo talaga. Kung parang just analysis by virtue of parang, kung meron mang uusbong, mas radical na yan. Yeah, wala talaga. Honestly, wala akong alam na meron Hindi na kayo palang kuya. grupo. Hindi naman ako nalapitan ng mga bata. At yun nga, kasi siguro nakita naman nila sa amin yung pagiging consistent namin. Had I been in the Philippines probably at that time, maaaring nakonsulta tayo at baka nakulong din na ulit tayo. At baka natawag din kayo para kausapin sila. Oh, yeah. Oo. Nag-uusapan po natin ngayon yung paksa po ng military adventurism. Magbabalik po ang iBalita Online. Mamaya medyo hihimayin pa natin ito. Kasi syempre, kung karanasan pong pag-uusapan, sabi nga, sila ang pinagsimulan nito. At ngayon, tignan natin kung saan papunta ang isang tulad ni Antonio Trillanes na tulad noon ni Colonel Ariel Corubin ay sumagaw din ng pagbabago. Magbabalik po kami.